kapatid, i-reveal ng Panginoon kung paano siya gumawa ng himala sa Cana. At ito din, mga kapatid, sa kanyang ika-20 anibersaryo, gagawa ng himala ang ating Panginoon sa buhay ng lahat ng naririto. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa akin, mga kapatid, bilang preacher ng Kalmana, itinuturing ko pong himala. Kadalasan po kasi at madalas, mga kapatid, at ito naman talaga ang turong sa amin. Ang talagang maghihiling message, ang head. Pag hindi pwede ang head, ang assistant. Kami, MC, minsan IT. Kaya himala po sa amin ito na kami ang makapag-talk ng healing message. Pero lahat naman, mga kapatid, tayo ay pinagkalooban ng Diyos. Siya naman, mga kapatid, ang gumagawa ng himala, hindi naman ang disciple. Ginagamit lang ang mga preacher. Amen po? Kaya ngayon, titingnan natin yung sikreto sa likod ng himala sa Cana. Mga kapatid, doon sa kasalan sa Cana, bakit nakagawa ng himala ang ating Panginoon kahit hindi niya pa oras? Amen po? May nakatago sa likod na silent God, silent years. Mula sa Old Testament, patungo kay Jesus, 400 taong walang propeta at walang gumagawa ng himala. Alam niyo ba yun? Kaya ito, mga kapatid, recorded. At ngayon, mga kapatid, tingnan natin paano nakagawa ng himala at bakit gumawa ng himala ang ating Panginoon. Amen po? Handa na kayong makinig? Gusto nyo maghimala ng Lord sa buhay nyo? Pakinggan nyo ito, mga kapatid. Konti lang naman ito. Amen. Ang 10 lang naman ito. Una, kaya siya nakagawa ng himala, mga kapatid ko kay Kristo. Ito yung una. May taong minamahal si Jesus na lumapit sa Kanya. Narinig niya? Mayroong lumapit kay Jesus na Kanyang minamahal. Sino yun? Sino? Huwag kayong mapipi, hindi naman tayo protestante. Si Mama Mary, ang ating inang Birhen Maria. Siya ang pinakaunang taong minamahal ng Panginoon. Nakita niya ang pangangailangan sa kasalan. Ang kasalan ay kinapos ng alak. Naubusan po sila during in celebration. Sa kanilang pagsasaya, mga kapatid, wala nang maihandang alak. At sa isang kasalan sa mga Hudyo, kapag naubusan ka ng alak sa gitna ng kasiyahan, nakakahiya. Nakaranas na ba kayo yung nalagay kayo sa alanganin? Yung naghanda ka ng birthday mo, tapos naubos na yung mga handa, biglang may dumating na bisita. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng papakain. Sino na nakaranas niyan? Di ba nakakahiya yan? May dumating pa, yung lahat ng kaldero mo, lumot na lang yung wala nang laman. Gusto mo pang maghanda? Okay lang kung taga Iloilo ka. Kasi sa Iloilo, mga kapatid, sabihanan ko doon sa probinsya ng misis ko, nako, pag may dumating na bisita, yung mga baboy, yung mga manok, mga pato, nagtatakbuhan. Kasi alam nilang kakapusin ng handa, kaya sisiguraduhin nila kahit hindi kanila. Papaalam lang sa kapitbahay, pahiram ako ng pato mo. Ihahanda yan. Hindi pwedeng walang maihanda. Kasi bakit ayaw nilang malagay sa kahihiyan? Naunawaan po ninyo? Kaya gumawa ng himala ang ating Panginoon, mga kapatid ko kay Kristo, lumapit ang taong minamahal ni Jesus. Narinig niyo? Dito, meron bang minamahal si Jesus dito? Taas nga kamay. Sigurado kayo? Kaaway ba kayo o kaibigan? Minamahal o hindi? Bakit duda kayong itaas ang kamay nyo? Palakpakan natin ang Panginoon. Yes!
Brothers and sisters, kung tayo'y naririto ngayon at lumapit sa ating Panginoon sa gitna ng ating pangangailangan, hindi pwedeng hindi gumawa ng himala ang Diyos. Bakit? Dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yes. Kaya nga paglapit po natin dito, mga kapatid, hindi lang para maging witness. Hindi lang para magmasid. Hindi lang para makita kung anong uniforme ng mga manggagawa o ng mga choir. Hindi lang makita, mga kapatid, yung mga panlabas, kundi sa pagdalo natin sa anibersaryong ito, dapat ang hanapin natin ang ating Panginoon. Amen! At ilapit natin sa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan. Purihin natin ang Panginoon. Paanyaya niya sa atin yan eh. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, kayong lahat na nabibigatan sa inyong mga pasanin. Ilapit natin sa Diyos kung mayroon kang problema, kung may mabigat kang suliranin, kung mayroon kang dinadala personally sa iyong buhay. Kapatid, wag mong ilapit sa kapitbahay mo, imamarites ka niyan, ilapit mo sa ating Panginoon, sa gawain ni Yahweh El Shaddai. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Siya ang magtutugon, siya ang magbibigay ng solusyon. Siya, mga kapatid ko, kay Kristo, ang tapat na Diyos na ating malalapitan. Amen, yes, mga kapatid. Huwag niyong isumbong kay tulpo. Mga tulpo brothers, di ba? Isumbong niyo kay Lord. Kung inaapi kayo, kung nakakaranas kayo ng kahirapan, ilapit niyo sa Panginoon. Kung kinakapos, nawawalan minsan madalas kulang sa pinansyal, huwag niyo kagad isipin yung mauutangan, may tutuian. Ang isipin mo kapag ikaw ay dumaraan sa kakapusan o kawalan, isipin mo ang Diyos, siya ang provider ng ating buhay. Kung tayo'y nananalig at sumasampalataya sa Kanya, kapatid, totoo ang sinabi ng Bible, hindi ka magkukulang. Sinabi niya yun eh, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ilapit natin sa Kanya. Kaya nakagawa ng himala ang ating Panginoon. Lumapit. Sabi mo sa katabi mo, lumapit ka kay Jesus. Amen. Ano sabi ng Hebreo? Hindi itataboy ang sinumang lumalapit sa Kanya. Hallelujah. Amen. Hindi ka itataboy. Ano man, mga kapatid, ang iyong pangangailangan, kapag sa Diyos mo ito'y nilapit, isinumbong mo sa Panginoon, sa iyong dasal, sa iyong pagsamo, kapatid, maghihimala ang Diyos sa iyong buhay. Purihin natin ang Panginoon. Yan yung unang reason, may lumapit sa Kanya na Kanyang minamahal. Huwag po natin ituturing yung sarili natin na kaaway tayo ng Diyos. Hello. Ang ating pong buhay, mga kapatid ko kay Kristo, tayong lahat tinubos ng dugo ng kordero. Tayong lahat tinubos ng buhay ng ating Panginoon dahil sa laki ng Kanyang pag-ibig sa atin. Amen. Pangalawang dahilan, mga kapatid ko kay Kristo, the second reason, bakit nakagawa ng himala ang Panginoon. Tingnan nyo, kahit hindi niya pa-oras. Alam niyo kung bakit? May lumapit sa Kanya, nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Hello! Sino yun? Mama Mary again. Amen! Grabe ang pagtitiwala ng ating inang Birhen. Sinabi niya, kinapos sila ng alak. Kinausap niya yung kanyang anak. Bakit niya kinausap? Kasi kilala niya ang kanyang anak. Hindi ito biological na anak ni Jose. Amen po? Sa Luke chapter 1 verse 26, Jesus Christ, brothers and sisters,
Siya ang Espiritu ng Diyos na inilagay sa sinapupunan ng ina ng ating inang Birhen. Kaya kung meron mang nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo na siya ang Mesaya, siya ang tagapagligtas, walang iba kundi ang ating inang Birhen Maria. At siya ang kauna-unahang tao na nag-ingat sa ating Panginoon at nagtiwala sa pangako ng Diyos. Kaya kilala niya si Jesus. Amen? Kayo ba kilala niyo si Jesus? Sabi mo nga sa katabi mo, kilala mo ba si Jesus? Di ba yan yung gospel kanina ni brother? Di ba na-share sa inspirational talk? Tinatanong, sino ako ayon sa iyo? Amen? Si Maria, ang ating inang Birheng Maria, kilala niya si Jesus. Sapagkat ito ang kaganapan ng kaligtasan na ipinangako ng Diyos. Kaya lumapit si Maria sa ating Panginoon ng may pagtitiwala. Kahit hindi pa oras ng kanyang anak, na ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya ang katapusan, sinabi niya ang pangangailangan, kinapos sila ng alak, at pagkatapos mga kapatid, ang sabi ng ating inang Birheng Maria, sa mga katulong, gawin ninyo ang anumang sabihin niya. Naunawaan niyo po yan? Gawin ninyo ang anumang sabihin niya. Sabi mo sa katabi mo, gawin mo ang anumang sabihin ni Jesus. Amen? Alam niyo, madalas dyan tayo nagkakaproblema sa pagsunod sa salita ng Diyos. Dadaan lang ako ng konti, ha? Amen? Sinabi ng salita ng Diyos, magpatawad ka. Ang sagot, kung alam mo lang, brother. Di ba? Hindi mo lang alam, brad, kung anong ginawa sa akin. Sister, yung po ang hinihingi ng Bible, Kung mananalig ka sa Diyos, magtiwala ka na natanggap mo na ang iyong hinihiling. Sabi doon. Tapos kasunod doon, ngunit magpatawad ka nang ikaw ay patawarin. Amen? Mahalaga mga kapatid ko kay Kristo, ang pananalig sa Diyos, ang pagtitiwala sa Kanya, at ito'y napatutunayan sa pagsunod kung ano ang sinabi ni Jesus. Kaya mayroong himala. Bakit? Hindi lang siya naniwala, hindi lang siya nanalig, hindi lang siya nagtiwala, kundi ginawa pa ang kalooban ng Diyos. Amen? Palampakan natin ang Panginoon. Gusto niyong makaranas ng himala? Gawin natin kung ano ang sinasabi ni Jesus. Amen po? Gawin natin. Sabi mo sa katabi mo, gawin mo. Gusto mong maghimala? Ayaw mo na maggawin. Totoo yun di ba? Very simple mga kapatid ko kay Kristo. Lumapit ang ating inang Birheng Maria ng may pagtitiwala. Nanalig siya. Ay sabi ng Hebrew chapter 6 o chapter 11 verse 6. Basahin natin. Maganda ito Hebrew chapter 11 verse 6, no, mga kapatid. Ano ang sabi diyan? Diyan pa kayo? Sige, pakinggan nyo itong sinabi ng Hebrew chapter 11 verse 6. Ayan. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang magbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen! Kaya ang mahalagang paglapit sa Panginoon ng may pananalig.
maniwala ka ngayong araw na ito, araw ng anibersaryo, gagawa ng himala ang Diyos sa buhay mo. Siya ang magbibigay ng gantimpala. Siya ang gagawa, mga kapatid, at siyang tutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ano ang hindi kinalulugdan ng Diyos? Yung hindi nananalig sa Kanya. Nag-waste lang tayo ng time kung wala tayong pananampalataya sa Kanya. Ang ating inang Birheng Maria, mga kapatid ko kay Kristo, lumapit sa ating Panginoon. Sinabi niya ang kanyang pangangailangan. Amen po, kinapos ng alak ang handaan. Ang sagot ng ating Panginoon, huwag mo kong pangunahan, Ginang, hindi ko pa oras, hindi ko pa panahon. Pero anong sinagot ng ating inang Birheng Maria? Na-discourage ba siya? Pinanghinaan ba siya ng kalooban? Sinabi niya ba, o sige, pasensya ka na ha? Sinabi niya bang ganon? Hindi. Ang sabi ng ating inang Birheng Maria sa Panginoon o sa mga katulong, sabi doon, gawin ninyo anumang sabihin ninyo o sabihin niya sa inyo. Amen po. Hindi niya pinakinggan, mga kapatid, yung negative. Amen. Sa halip, pinanghawakan niya na itong Jesus na ito, na aking anak, siya'y tunay na Diyos at makagagawa ng himala sa gitna ng kasalan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Brothers and sisters, ang pananampalataya ngayon ng Kristyanismo, global po itong sinasabi ko, pangkalahatan. Nasa kalagitnaan po ng crisis. Sabi nyo, crisis. May cry, kaka may sis. Nasa krisis. Bakit? Palakas ng palakas ang tinig ng mundo. Kung pupunta po kayo sa iba't ibang bansa, kitang-kita na po dahil tayo puro tayo social media, di ba? Ang mga simbahan, ang mga parokya sa iba't ibang panig ng bansa, wala na pong tao. Ang pananampalataya ng marami, mga kapatid ko kay Kristo, nanlalamig na. Marami na ang nawawala ng pag-ibig sa Diyos. Parami ng parami, mga kapatid ko kay Kristo, ang mga naniniwala na ang Diyos ay di totoo. Padami na rin ang padami ang naniniwala sa demonyo. Alam niyo ba yan? May mga bansa pa, mga kapatid, na ipinapasarado ang mga simbahan ng mga Kristiyano. Bawal kayong mag-gathering. Bawal kayong magtipon. May mga bansa, mga kapatid, na kapag ikaw ay nakitang nananalangin sa Diyos, ipapapatay ka pa. Nasa krisis po ang pananampalataya ng Kristiyano. Hello. Maging sa ating personal na buhay, sinasabi natin tayo'y Katoliko, tayo'y mananampalataya. Pero brothers and sisters, tanong, nakikita ba sa ating buhay ang ating pananampalataya? Lumalakad ba tayo sa ating Diyos na sinasampalatayanan ayon sa Kanyang salita? Kaya nga mga kapatid, kung papansinin po natin, totoo, ang hirap po talagang mag-akay. Ang hirap sumigaw ng Diyos ay buhay. Bakit? Minsan madalas, maging ang mga manggagawa, siyang laman ng mga bingguhan. Laman ng mga lendingan. Pag tinignan mo mga lending, ang mga may utang, ang dami. Puro mga anak ni El Shaddai. Pero totoo po yan. Madalas, mga kapatid, isip na tayo ang makitaan na mayroong pananampalataya, I'm sad to say, madalas discourage ang iba sa atin. Sabi mo sa katabi mo, totoo ba yan? Amen. Kaya nga mga kapatid, alam nyo, na mayroong isang sister akong nakausap. Sabi niya, Brad, ayoko nang magpatotoo. Sabi ko, bakit naman sister? Ang ganda naman ng unang patutuo mo.
Pinagpala ka ng Panginoon, nakabili ka ng bahay, nagkaroon ka ng kotse, ang ganda ng mga anak mo, nakapag-abroad, nakapagtrabaho. Yun nga, Brad, mula nung pinatutuo ko yun, yung mga manggagawa, ang dami ng utang sa akin. Hindi nagbayad. Discourage sila. Mangyayari yan. Amen po? Brothers and sisters, sikapin po natin na sa gitna ng ating mga crisis, sa gitna ng ating mga kakulangan, kakapusan, maging sa mga sakit at karamdaman, sa lahat ng ating pangangailangan, lumapit tayo sa ating Panginoon nang may pagtitiwala sa Kanya. Amen! Sa Kanya natin, mga kapatid, isigaw yung ating pangangailangan. Siyang nagsabi, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Amen! Humanap ka at ikaw ay makasusumbong. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Amen po. Sinabi yan ng Panginoon. Siyang nag-aanyaya sa atin. Bakit? Gusto ng Diyos na punuan lahat ng ating pangangailangan. Dahil ang tao walang kakayanan para masapatan ang kanyang buhay. Alam niyo ba yan? Kahit makuha mo ang pangarap mo, bandang huli ang sasabihin mo, kulang pa rin. Kulang pa rin. Dati ang prayer lang, Lord, magkaroon ng bahay. Nung nakuha na yung bahay, kulang pa rin. Lord, gusto kong magkakotse. Nung nagkakotse, kulang pa rin. Lord, pagpalain mo mga anak ko. Nung pinagpala yung kanyang mga anak, kulang pa rin. Kasi bakit? Si Kristo lang ang ating kasapatan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Siyang Diyos na pupuno, mga kapatid. Katulad sa kasalang ito, kulang at kapos ng alak. Amen po? Pero gumawa ng himala ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Finally! Tapos na kagad. Amen? Magmamas na kasi. Amen po. Now, mga kapatid, bakit, brothers and sisters, nakagawa ng himala ang ating Panginoon? Alam niyo po kung bakit? May mga lingkod. Tasa kamay ng mga lingkod. Mga lingkod ng Diyos. Lingkod ni Yahweh El Shaddai, pumalakpak, sumigaw! Amen! Pag sinabing lingkod, servants, amen po? Now, mga kapatid, may mga lingkod na handang gumawa kung ano man ang gawin at sabihin ng ating Panginoon. Amen po? Ang sabi doon, lagyan nyo ng tubig. Alam nyo yung mga katulong na yon, pwede nyo namang sabihin, bakit ako, bakit ha? Bisita ka lang dito, bossing ka. Di ba pwede siyang magreklamo? Tama po ba? Sa amin, kami waiter po kasi ako, gitarista ako waiter sa Batasan. Mga kapatid, kapag yung nag-uutos sa amin yung isa sa mga bisita doon, inis na inis kami. Totoo yun eh. Lalo na, ikaw yung napagtripan, kuha ka ng yelo, kuha ka ng kutsara, kuha ka ng ganito. Di ba? Sino ba ito? Pwede mga kapatid, pwedeng hindi sila sundin. Pwedeng sabihin ng mga katulong na ayaw ko. Bakit ko kukunuin yan? Mamaya pa yan gagamitin. Tama? Pero wala kayong nakitang ganun. Nung sinabi ng Panginoon, punuin ninyo ang tapayan hanggang labi. Take note, may instruction, punuin ang tapayan ng tubig hanggang labi. Ang sabi po ng salita ng Diyos, pinuno nga nila ng tubig ang 6 na tapayan hanggang labi. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, iyon ang kanilang ginawa. Purihin ang Panginoon. Amen. Nung mapuno nila mga kapatid, nung sumunod sa instruction, nung ginawa ang kalooban ng Panginoon, yung sinabi ni Jesus, pagkatapos na pagkatapos, pinakuha agad ng tubig sa tapayan. Tubig ang kinuha, tubig ang nilagay, tama? Ibigay po sa tagapamahala ng handaan. Tama? Nagreklamo ba sila? Sinabi ba ng mga katulong, pinuno na nga namin eh. 20 to 30 gallons bawat isang tapayan. Hindi sila nagreklamo.
Sinunod nila mga kapatid. Tapos pinakuha sila ng tubig, ibigay mo, hindi pa rin nagreklamo. Pero tingnan niyo po, nang maibigay ang tubig na kinuha sa tapayan, ibinigay sa tagapamahala, brothers and sisters, nang matikman ito, napakasarap na alak na ginawa ng ating Panginoon. At ang sabi dito, ito ang unang himala na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen! May himala sapagkat may sumunod. May himala sapagkat ginawa kung ano ang sinabi ng Panginoon. Amen po. At yan po ang babakunin natin. Hello. Ilalapit natin sa Panginoon, mga kapatid ko, kay Kristo, ang lahat ng ating pangangailangan sa Kanya. Bakit? Maniwala ka, manalig ka, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya ka naririto ngayon, hindi po disgrasya. Kaya tayo naririto ngayon dahil tayo'y inanyayahan ng Panginoon. Dahil ikaw at ako ay mahal ng ating Yahweh El Shaddai. Amen. Ilapit natin sa Kanya. Pangalawa, kaya may himala dahil may lumapit na nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Amen? Yes, mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Panginoon. Sa ating paglapit, mga kapatid, kung gusto mong maghimala ang Diyos sa buhay mo, manalig ka ngayong araw na ito, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Amen? May gagawin ang Panginoon. At mayroong naganap na himala sapagkat kung ano ang sinabi ng Panginoon, ginawa ng mga tagapaglingkod. Kaya po tayo, mga kapatid, tinubos ng Panginoon sa krus. Dugo niya ang ipinabayad sa laki ng ating mga kasalanan. Hindi po para tayo ay magyabang. Hindi po para tayo mabuhay sa sarili lamang natin. Kaya tayo tinubos ng inaasahan ng Diyos na yung ating buhay, pagkatapos niyang tubusin, tayong lahat ay maging tagapaglingkod ng Panginoon. Amen. Kaya nga, mga kapatid, ini-encourage tayo ng anibersaryong ito. Ang gawain po dito every Friday, 2 p.m. to 4 p.m. Nangangailangan pa ng mga manggagawa, nangangailangan pa ng mga tagapaglingkod. May gawain sa Silito Homes tuwing araw ng Webes. Merong Miyerkules, mga kapatid, sa Barugo. Maraming mga gawain si El Shaddai sa bawat parokya, sa bawat simbahan, mga kapatid, at nangangailangan ng mga tagapaglingkod na handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen! Purihin natin ang Panginoon. At naniniwala ako, may himalang gagawin ang Diyos. Amen? Taas sa kamay, gusto makaranas ng himala. Palakpakan natin ang Panginoon. Happy anniversary po. Kayo po tayong lahat.